Teka muna, lumigop po muna tayo ng mainit na kape, sandali. Pulso at balita. Nakakabawas din ng tension to pag humihigop tayo ng mainit na kape. Oh. Diosdado Junior Talamor, good morning sir, ang kanyang bati. And si Kaharudin Gadil, good morning sir, ma'am, watching from Ormoc City. Leon Echemarendabo mula dyan sa bansang Canada, good morning po sa inyong lahat. Ayun, kaya pala napahigop ako ng mainit na kape. Si Brigadier General Noel A. Vestuir, ang commander po ng 802nd Infantry Brigade, sa ilalim po ito ng 8th Infantry Division. Nasa ating pong linya ngayon para makipagkwentuhan tayo sa kanya. No? Kasi meron sila ngayong tinitingnan nila, no? Kinukonsidera nila ngayon kung nakuhanin yun hong tulong dito hong mga nasa 22 ng mga dating rebelde ho, ano? Na sumuko na dito sa ating gobyerno sa kanilang pong area of jurisdiction para ho naman hikayatin ano, yung mga dati pa nilang kasamahan dyan ho sa na aktibo pa para ho ito'y magbalik loob na dito sa ating gobyerno and of course para din ho doon sa kasama yung kanilang mga pamilya. Maganda yung nila pati pamilya ho kasama dito ng mga active yung mga remnants pa ng New People's Army. Ang buong kwento nito kung paano nila gagawin to kay Brigadier General Noel A. Vestuir. Sir, magandang umaga po. Nick Lipana at Chibare live tayo dito sa Pulso at Balita sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sir? Wala yung hindi pumapasok yung audio ni General Vestuir. Sandali lang po, babalikan natin si General Vestuir. Pulso at balita. Si MJ League. Good morning po Sir Nick, watching from Ormoc City. Nakatuto ko sila ngayon dito sa ating. Good morning. Dito sa ating Pulso at Balita. Okay na? Balikan natin si General Vestuir, Sir. Again, magandang umaga po. Live tayo dito sa ating Pulso at Balita, Sir. Magandang umaga katropang Nick, pati na rin sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at taga-subaybay ng inyong programang Pulso at Balita. Yes, Sir. Tawag kami para makipagkwentuhan tungkol ho dun sa inyong balak na kuhanin itong tulong nitong mga 22 former rebels na sumuko ho dyan sa inyong area para ho makumbinsi natin yung kanilang mga dating kasamahan pa na sumunod sa kanilang mga yapak at sumuko sa ating pamahalaan, Sir. Yes, katropang Nick, no? Nakikita kasi natin ang kahalagahan ng itong mga bumaba na, no? Yung mga nag-abandon na ng armed struggle na mga members ng NPA, no, na nandito sa ating lugar. Bilang kasi namin, katropang Nick, no? Mas marami na silang nandito sa baba kumpara sa naiiwan doon sa loob, no? Lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Samar at saka sa Samar province, no? Kasi doon sa area na yon sa Samar, meron tayong kinoconfront doon na sub-regional committee sa Same under ng Eastern Visayas Regional Party Committee, no? Na may dalawang platoon yan, na Apoy Platoon at saka Bugsok Platoon, no? So sa kabuuan, dati nung pumunta kami doon sa yung 82nd Brigade, nung nilipat doon sa Samar, medyo malaki-laki pa ang pwersa itong SRC sa amin, no? Meron silang 65 pa dati na active members. Oo. With 61 firearms, no? Ngayon ay as of this third quarter, 25 na lang silang natitira doon sa buong SRC sa Same at 34 na lang yung kanilang firearms, no? So nakikita namin mas marami na yung nandito sa baba, yung nag-surrender na kaysa naiiwan doon sa loob. So particular dito, no, sa Apoy Plateau, no, na kung saan nagkaroon sila ng reunion kahapon, no? 16 na lang ang natira dito sa sa members ng Apoy Platon. 31 yung nabawas natin sa kanila, no? May mga namatay sa enkwentro. Basta sa pangkabuuan 31. So mas marami na ang 22 lang ang nakapag-attend kahapon, no, kasi yung iba hindi naka-attend. Pero nandito sila, no, mas marami. Ngayon, ano ang pwede nilang magagawa
parang tulong doon. Yun yung mga pinag-usapan namin na kahapon, Katropang Nick. Okay, so pwede bang mabigyan nyo kami ng halimbawa, sir, paano makatutulong itong mga former rebels natin para maengganyo yung kanilang mga kasamahan na sundan na yung kanilang yapak? Yes, Katropang Nick, no? Kasi kagakapon, no? Nagkataon din na birthday ng isa. So, mayroon Mm. kunting handaan doon, reunion nga nila. At nagkaroon ng sharing, no? Ng mga ginagawa nila dati doon sa loob, ano yung Mm. mga na-experience nila, at ano ang na-experience nila nung nandito na sila sa baba. Kasi Okay. doon, nakikita nila na mas maganda ng di hamak ang kanilang buhay dito sa ano no sa baba kaysa doon sa loob. Mm. So, ang mga pwede nilang gagawin para makumbinsi yung ano, itulungan yung mga pamilya no kasi kagaya sa kanila ayon sa kanilang mga na-share kahapon, Mm. ang isa sa mga dahilan kung bakit na bumaba sila is yung dahil doon sa panawagan no ng kanilang mga kaanak, ng kanilang pamilya, dahil sa mga sulat, dahil doon sa mga mensahe no, na napaabot sa kanila, Mm. kahit na mahirap ang komunikasyon doon sa bundok na kanilang pinagtataguan, ay nakakarating sa kanila. Aha. So ngayon, sila gagawin nating emisyaryo para maiparating din ang mga mensahe ng mga pamilya ng mga natatira pa na nandoon na 60 na yon sa Apoy Platon Mm. at yung mensahe din mismo nila no bilang mga kadating kasamahan na nandito na. So Mhm. yun yung mga pagtulong-tulungan natin. Paano maiparating yung mensahe na yan? Natutulungan sila ng gobyerno na mas maganda ang buhay dito Mm. sa baba kaysa doon sa loob para iwanan na nila no, ang kanilang armadong pakikibaka at Mm. kagaya nila ay nandito na sa baba, masaya, safety, walang takot, walang pangamba at kasama pa nila ang kanilang pamilya, Katropang Nick. Oh, halimbawa, sir, papayagan niyo ba sila kung let's say, total, uusan mo ng mga gadgets ngayon, ano, kahit sabihin natin na yung mga remnants, sabihin natin wala naman silang gadget doon, pero baka sa pamamagitan ng kanilang mga pamilya, maiparating, ano, let's say style ng kanilang pamumuhay ngayon o yung kanilang mga livelihood na meron sila ngayon, mapicturean kahit sa cellphone, ma-videohan para yun, meron silang proof na, oh, eto na kami ngayon, ito na ang uri ng pamumuhay o meron kami mga pinagkakaabalahan dito, meron mga seminars na binibigay sa atin ng ating government agencies. Ano? Yes, Katropang Nick, yun nga yung inano natin, no? Yung ginagawa natin. Oh. Kinukuha na natin sila ng video, Mm. kita natin kung ano yung kanilang kalagayan na ngayon, Oo. ano ang kanilang mensahe sa video na yon para kung bagamat wala namang signal doon o maring walang cellphone yung nandun, pero minsan kasi kung makababa sila dun sa lugar na may mga lugar Oo. na tinatawag nilang signalan, Totoo. so kung merong cellphone dun yung kanilang mga kasamahan, ay at may data sila, makapag-load sila, makikita nila yung mensahe. Maliban diyan, gumagawa talaga din sila ng mga sulat Mm. at kung ano pa no, yung mga basta may parating yung mensahe. Mm. Ngayon yung nandito no ng mga bumaba na tutulungan tayo para may parating yung mensahe na yon doon sa mga kasabahan nilang naiwan pa doon, Katropang Nick. Oh, kasi sila yung pinaka parang buhay na saksi. Sabi nga ano, sila yung mga buhay na saksi doon ho sa mga natatanggap nila na mga ayuda sa ating gobyerno, ano. Livelihood, yung mga house and lot nila and yung mga scholarship halimbawa doon sa kanilang mga anak na makapagpapatunay doon sa mga aktibo pa nilang kasamahan na nananatili diyan sa kabundukan na hindi natin malaman kung talagang pinipigil, kung baka pinipigilan lang o tinatakot kaya hindi pa makababa o mahanap lamang ng tamang pagkakataon, kung maipaparating nila yung mga ganyan. So mas magiging ano ito, mas magiging agresibo yan na makahanap ng pagkakataon para makababa. Yes, tama po yan, Katropang Nick, no? Kasi yung ayon din sa revelasyon ito, ng mga sharing, ng mga dito na sa baba, Mm. marami na sa mga kasamahan nila actually ang nagpapahayag no, na iwanan ang armadong pakikibaka. Ang apprehension lang nila is takot silang mabugbog, Mm. torturin, yung patayin, ganun Mm. yung ano nila yung sinasabi nila. Ngayon Mm. silang nandito, silang magpatunay na hindi totoo yan. Yun lang ang pinapaniwala, pinipilit na Mm. paniwalaan sa inyo para manatili kayo na nandyan sa loob, no? Papakita na rin natin doon sa mga kasamahan nila, no?
Kagaya nung may mga nandoon sa kanila, no, na may mga sakit-sakit. No, sila, yung mga nandito, tinulungan ng ano yan, no, ng mga local chief executives natin, ng mga LGUs, Mm. ng mga local leaders para mapacheck up, mapagamot. Yung mga matagal ng may mga anak na iniwan lang sa mga magulang, no, yung sa lula nila, mga dahil nga nandoon sa loob, iniwan nga lang yung iba doon sa mga masa nila, ay kakasama na nila ngayon at nakikita mong masaya sila kasi nandoon, no, ang mga pamilya nila nakasama din natin doon kahapon, katropang Nick. Oo. So yun yung mga bagay na dapat ma-realize, no, ng mga naiwan pa doon na ito ang kabutihan na nandito sa baba na pilit, no, na uh, dinideny sa kanila dahil sa pinapaniwala silang mapapahamak sila kung sila ay bumaba. So Mm. yun yung mga messaging at ang the best na taong na makapagbigay ng mensahe na yan, yung mga dati nilang kasamahan na naka-experience na ng ganyan habang nandito sila sa baba, katropang Nick. And kokonti na lang kamo ito, no? 16 na lang itong sinasabi nyo na active pa na miyembro nitong Apoy Platoon. Palagay ko, konting ano na lang ito, konting kumpas, konting kembot na lang ito, mapapa sa atin na ito. Yes, katropang Nick, dahil yun nga, ongoing na ngayon yung efforts natin, nakuha na natin yung commitment nitong mga kasamahan nila dati. No, nakakatuwa kasi katropang Nick, kasi dati itong ang Apoy Platoon na to, 4 ang squad nito. Okay. So dahil sa maraming bumaba na ngayon, 3 squad. Oo. So yung squad 1, halos naubos na natin sila pababa. Aha. Wala nang natitira doon sa squad 1 kasi nandito sila. Kung nakita nyo yung ginawa natin, no, na may never again pa sila doon sa ano, hindi lang natin pinapakita yung mukha. Wala na yung squad 1 kasi pati squad leader nila bumaba. Oo. Ganon din yung ginagawa nating effort doon sa dalawa pang squad, yung squad 2 at saka squad 3, no? So, umaasa tayo, no, na sa tulong nito ng mga ano nila, ng mga dati nilang kasamahan. At isa pa pala, katropang Nick, dahil nandoon din yung in-invite din natin yung mga local leaders doon sa Eastern Samar, although hindi naka-attend yung principal talaga like ni na mayor, pero nagpahayag sila ng kanilang commitment para suportahan itong effort na to. Part pa rin ito siya ng Free Families Program natin, pero may bago kaming tawag dito sa ano na to kasi 'di ba member Apoy Platoon tong natitira doon na gusto nating pababain. Oo. So mayroon kaming tinatawag na Project Apoy, no? Basically, yung Project Apoy is yung mga dating members ng Apoy Platoon na nandito sa baba, na mas marami na kaysa nandoon sa loob, sila yung magiging silbing tubig, no, na pambuhos doon sa naglalagablab na apoy ng naiiwan pa doon, kung kaya sila nagagalit, kung kaya sila patuloy pang nakikipaglaban, pinapatuloy pa nilang kanilang armed struggle o armadong pakikibaka. Sila yung bubuhos ng malamig na tubig doon para matauhan ng mga dati nilang kasamahan. Kaya nga, Project Apoy yung tawag namin na katropang Nick. Para So, yung mga activities na yan, yung mga magagandang pangyayari noon, yun yung gusto nating makikita ng kasamahan nila. May term dito yung isang kasamahan nating media, no, na ang term nila sa millennials daw ito na fear of missing out. No? Kumbaga, maiinggit sila ba sa mga magandang nangyayari dito sa kasamahan nila. Yun yung nakikita natin na isa sa makapagpa-realize sa kanila, no, matauhan sila na mas maganda nga talaga ang pangyayari sa buhay ng mga kasamahan nila na nandito, katropang Nick. nakakatuwa, no, na makita natin yung kung gaano ka supportive itong mga ano, no, itong mga kasamahan nila na nauna ng sumuko na willing makipagtulungan po sa inyo para sa kapakanan din ano nung kanilang mga dating mga kasamahan. Ano ho ang meron anong meron bakit nagkaroon ng reunion itong mga former rebels natin? Iyon nga, no, na pag nung nag-usap-usap kami ni na Mayor Agda, ng mga kasamahan natin dito, doon namin na-realize na mas marami na nga pala yung nandito sa baba kaysa doon sa loob. So while our efforts doon sa Free Families na tuloy-tuloy pa rin yung paghahanap, pagbibigay ng mensahe para maparating sa kanila at pagmomonitor kung ano ng development doon kung para mapababa natin.
tuloy din tayong nag-iisip na ano pa pwedeng gawin. Oo. Why not use these people na nandito? Ngayon, kinausap namin sila. Willing sila kasi, kaya sila nagiging willing na Mhm. tumulong. Kasi talaga na-experience naman nila yung mas kagandahan dito na ayaw nilang mamimiss Mm. ng kasamahan nila. Ayaw nilang patuloy pa rin maghihirap yung kasamahan nila doon sa gutom, Oo. pagod, hirap doon So, sa loob. ibig sabihin, Samantalang maganda naman dito. kung ano yung tinatamasan nila ngayon, gusto nila ma-share nila rin yun sa kanilang mga dating kasamahan, ano? Yes, ganyan yung gusto nila. Kaya willing na willing sila Mm. na mag-commit. At yun, pinag-usapan namin na paano ito gagawin. Although hindi pa namin talaga yung na ano yung detalye. Pero yun na. Sila yung magiging emissary para maparating yung mensahe, no, doon sa mga kasamahan pa nila. Yun yung isa sa mga nakikita namin na katropang Nick. At least mas magiging malakas ngayon at malawak ano yung inyong magiging kampanya kasi una kasama ninyo yung mga pamilya ang tinap ninyo ng mga former rebels ngayon kasama na rin ninyo itong ano no, itong mga former rebels din na mismong sumuko at nagboboluntaryo na rin na sumama sa pang-engganyo no doon sa kanilang mga dating kasamahan. So mas marami na tayong makakatulong plus yung kung maipapadala at maipapaabot natin sa kanila yung mga binibigay na suporta ng ating gobyerno. Katulad do halimbawa yung mag-asawa no na sumuko sa inyo na nagdadalang tao yata yung isa na kumbaga siguro yun know, first time na mabigyan siya ng mga prenatal check-up ano habang nagdadalang tao unlike kung nandun na natili siya sa kagubatan hindi magkakaroon ng check-up at hindi ma-check yung kalagayan ng kanyang dinadalang sanggol sa sinapupunan ano ay mga ganun hanggang sa maisilang so binibigyan yan ho malaki ang ano palagay ko malaki ang impact niyan doon sa mga dati nilang kasamahan pagka nakarating sa kanila yan. Tama po yung katropang Nick, no? Yun, may mga message din sila doon sa dating Mm. kasama. Dalawa dito yung mag-asawang bumaba. Mm. Yung latest, yung 5 months pregnant, na dating putla-putla. Ngayon, Okay, medyo tama na. maganda na yung mukha niya, no? Oo. Hindi lang naman kami ang tumutulong dito, kundi yung local, ano talaga, yung mga sina-mayor ang nag-ano doon. Mm. Yung DSWD, may mga tulong din dyan sa kanila para ma-ensure, no, na maganda yung, ano. Dito, dalawa yung buntis, no, na nakita namin doon kahapon. Kaya, kasama kasama nila yung may anak kung silang nandito sa baba, kasama nila. Tapos pangalawa yung buntis. Yung isa naman, panganay nila yung dinadala, no, Oo. yung, ano. I see. Nung doon ho sa kanilang pag-reunite ano, anong nakita nyo doon sa kuan sa yung mga facial expression ng ating mga former rebels na after na sila ho ay magbalik loob at mabigyan ng mga kaukulang mga suporta mula ho sa mga local and national agencies nating gobyerno sa pamamagitan po ng ating mga military bilang siguro sabihin natin kayo ang nagsisilbing ambassador nito mga ito para iparating yung kanilang mga pangailangan. Ngayon, no, nung muli silang magkita-kita, paano nyo ilalarawan yung kanilang mga facial expression doon? Talagang makikita mo yung saya nila katropang Nick, no? Mm. Kasi halimbawa, yung buong squad na yon nandun sila dati sa bundok, Oo. nagtatago-tago. Parang nag-accounting kami doon, yung squad 1, ilan ang nandito. Ah, Tapos, squad 2, ganyan. Masaya sila katropang Nick, no? Mm. Sama-sama sila doon. Tapos yung kinikwento nila yung mga experience nilang nandoon, habang kinikwento nila yan, medyo malungkot, no? At sa ngayon naman, anong mga plano nila, yung nagbubulahan lang kami doon habang Oo. kumakain. mm. So yun, makikita mo talaga na napipil nila ang kakaiba ng buhay nila nandito sa baba, Mm. malaya, masaya, at ligtas, katropang Nick. O yun nga yung sinasabi na kung minsan kinakailangan nating lingunin yung mga masasakit na nagdaan para ipaliwanag natin itong kasalukuyang sitwasyon na meron tayo ngayon na that will somehow guide us to the near future naman yun parang nga doon sa mga former rebels siguro yung mga dati pa nilang kasama na pwede nilang maengganyo Yes, katropang Nick, ang isa pang magandang nakikita din namin doon is yung realization sa kanila na bagamat na sayang ang panahon, no, na Yun na nandun nga. sila sa bundok, Oo. nagtago-tago, naiwanan yung mga pamilya, at yun yung mga panahon na
nasa panganib yung buhay nila, nakikita natin na babaka sa kanilang mukha ang larawan ng pag-asa, no? Na bagamat may iba doon 3 years, 2 years, 4 years na nandoon sa bundok, nagtatago-tago at gumagawa ng kanilang mga gawaing masa na napipigilan na rin ngayon dahil ayaw na ng tao sa kanila, Oo. ay hindi pa huli ang lahat, no? Dahil sa Okay. pagbalik nila, ngayon nakasama nila ang kanilang pamilya, nagkukwentuhan na yung anak nila nag-aaral. May isang mayor doon kahit na alam niyang nandoon sa no, sa bundok tong mag-asawa, yung anak niya pinag-aaral niya, teacher na ngayon, Okay, tinutulungan. Mm. So, yun yung mga epekto ng ginagawa ng ating localized peace engagement, ng ating Task Force LCAC, mga clusters natin dyan, na talagang tinutulungan sila, no? So, yun ang maganda na sa kabila nung panahon na nasayang ay may pag-asa pa, hindi pa huli lahat, makapagsimula uli sila. At yun mo makikita yung pag-asa na yan sa mga mukha nila kahapon nung magkakasama-sama sila katropang Nick. Natutuwa ako doon sa sinabi mo na kanina yung nandiyan kayo doon sa reunion nila na parang nagro-roll call kayo, nasa ng squad 1, nasa ng squad 2. So alam mo yung parang yung roll call, nasa halip na yung apoy plato ng nagsasagawa, ikaw na sundalo nagsasagawa ng roll call, nasa inyo sila ngayon. Yes, katropang Nick, di ba? Yung iba ang pakiramdam ba na dati kaaway mo sila. Kaya nga. Ang alam mo ko at katropang Nick, pagdating ko dun sa venue, usually, di ba, bibigyan ka ng, i-welcome ka, being the highest commander. Okay, Alam mo ba ang nag-welcome sa akin doon, katropang Nick? Yung apoy platon mismo. Yun, talaga. So, sarap na. Kalnamayan ko sila isa-isa. Oo. Tapos nakikita mo yung iba na yung mukha nila, no, na masaya. Tapos yung nakapakalagayang loob mo na kasi ilang beses naman na natin silang nakakausap. Oo. Nakikita mo yung saya sa kanilang mukha, iba na yung mukha nila, ang ganda na ng aura. Nung ini-welcome nila ako nung dumating ako, napaka-iba, sarap sa feeling, pakiramdam. So, ibig sabihin, yung the usual na pag dumarating ang isang opisyal na nagbibigay ng arrival honor, yung mga tropa ngayon, ito kakaiba. Yung mga former rebels ang sumalubong siya at nagbigay ng honor sa pagdating mo. Yes, katropang Nick, no? Hindi naman, Iba, ayaw ko no? naman na magpa-honors kasi di ba pagka first time mo pumunta sa isang unit, bibigyan ka ng honors nun eh. Palagi naman tayo. Tradition. doon. Tradition naman ninyo yun. Kumbaga parang ano lang siya, yung may reception line na mga officers Sila. natin. Doon, yung members ng Apoy Platon from Squad 1 to Squad 3 na nandoon ang nag-welcome sa atin. Napakasarap ng feeling. Tapos makamayan mo sila, kamustahin, at yun nga, tuloy-tuloy na yung mga usapan namin. May mga, kung ano pa yung mga concerns nila, nandoon naman yung mga ibang mayors o representative nila na pag-uusapan namin, no? At ano pang mga gagawin, yun yung product ng ginawa naming reunion nila kahapon, katropang Nick. So talagang wala na yung pag-aalinlangan, wala na yung takot, wala na yung kaba. So sa pagpaliwanag mo, parang at is na sila, well acquainted na sila sa inyo, ano? Yes, tama yung katropang Nick, yung ang sinasabi ko sa kanila doon, no, na maliban doon sa 16 na natitira pa, kung maubos namin pababa doon. Sabi ko, kung ganito, no, kahit pumunta pa ako doon sa pinakabundok ng mga barangay na yon, kung napapaba na natin yung 16, hindi ako matatakot. Kasi kaibigan ko na kayo lahat. So, pagkatapos the environment, ang security environment dito, wala na tayong problema sa security. Makafocus tayo sa development. Yun yung mga outcome nito kung matulungan na mapababa. Yun yung pakiramdam ko rin, katropang Nick. At nakikita ko kung magiging tuloy-tuloy lang ito, hindi malayo, no, na mapababa natin lahat itong natitira pang members ng Apoy Platon, katropang Nick. And who knows, June 11 ngayon, bukas June 12, so Independence Day, po pwedeng baka yan mas maging makabuluhan, para doon sa mga remnants pa at dito sa ating mga former rebels na malay mo, bibiglang merong sorpresa na itaon nila sa araw ng Independence Day, yung kanilang pagbabalik loob dito sa natitirang 16. Yes, katropang Nick, no, kasi yung Independence Day, araw ng kalayaan, ang natitira doon, yan, masisigurado natin na sila ay hindi malaya, no? Wala silang kalayaan kasi nakakulong sila sa kanilang takot, pangamba, no? At nandoon pa rin sila sa bundok na walang freedom. Ang freedom ay nandito sa baba. Malaya kang gagawin ang iyong gustong gawin. Kasama mo ang iyong pamilya.
ligtas ka, masaya ka. So sa mga natitira pa doon, no, sana no, kung nakikinig kayo, ang araw ng kalayaan ay samantalahin nyo, no? Maging malaya din kayo. Huwag kayong pakulong sa mga sinasabi nila, huwag kayong maniwala doon na sasaktan kayo, itutorture kayo, papatayin kayo. Ang inyong makasamang nandito, sila yung magpapatunay na bagkos tinutulungan po sila ng ating gobyerno. And sana sa susunod na reunion, makumpleto na yung mga squad ng Apoy Platoon sa piling po ng 802nd Brigade, sir. Yes, katropang ni, kaya nga medyo mayabang yung squad 1 kapon kasi sila lang yung kumpleto. Ganoon. Yung squad 2 at squad 3, mayroon pang natitira doon Kulang pa. sa loob, katropang Nick. So kaya para bang naganuhan sila, so mas mayabang ngayon yung squad 1 kasi buo silang nandito sa baba, katropang Nick. Oo. So wala na kayong ibang yan na lang Apoy Platoon, yung mga squad na yan ang inyong binibigyan ng ang tinutugis ninyo ngayon, no? Ina-encourage na magbalik loob na. Tinatrabaho pa rin natin yung isa pang platoon, yung Bugsok Platoon doon na under ng SRC sa Same, Oo. na meron pang natitirang siyam naman ang Siyam. natitira doon, katropang ko. So, titingnan din natin, no, kung i-replicate din siguro namin itong ongoing pa rin yung mga effort natin. I-replicate din natin itong ginagawa sa Apoy Platoon doon sa Bugsok Platoon. Dito naman sa Leyte, yung Island Committee Lebox natin, no, yung Platoon 2 na 5 na lang ang natitira at 19 ang nandoon sa Platoon 1, no. So, ganun din, no, tuloy-tuloy din yung effort natin diyan, mga ganitong klaseng effort. And hopefully, no, maging positive din ang result ng mga ito, katropang Nick. Okay, diyan sa area mo, may bahagi ba na yung tinuturing nila na last bastion itong kumbaga yung huling tatakbuhan na lang nitong mga natitirang remnants ng New People's Army sa area po ng 802nd? May malawak pa kasi ang kabundukan dito, no, lalong-lalo na doon sa tinatawag nilang SINP o Samar Island Natural Park, no. Oo. So, mayroong mga lugar diyan na pinagtataguan nila. So, tag-apat na araw palalakarin ng tropa yan bago mamarating. May yung mga nakukuha nating mga temporary hideout nila, yung mga kung saan natin nakukuha yung mga pinaglilibing ng mga armas, yung mga pagkain, no, mga nakaimbak nila doon na tinuturo na ng mga kababayan natin, medyo malayo na. So, maluwang pa siya. So, diyan lang ang lugar na pwede nilang ikut-ikutan. Na-identify naman natin yan. So, yun nga, lumiliit na talaga ang mundong kanilang ginagalawan, katropang Nick. Tsaka sa nakikita naming takbo ngayon, sa tuwing may makakausap kami, kumbaga yung trend na nagkakaroon ng yung mga serye ng enkwentro dahil nakukupot na nga sila at wala na matakbuhan na antimano sinusumbong rin sila ng komunidad kapag nakita sila, and yung mga serye ng pagsuko nitong mga remnants pa, parang wala nang ibang kapupuntahan kundi doon na lang, yung magsama-sama sila dito sa ating gobyerno. Tama po yan. Yan man ang nakikita din natin, katropang Nick. Kagaya nga nung dating sinasabi natin, kung gaano sila katagal na mag-survive is kung gaano katagal sila ding magtiis sa mga paghihirap na kanilang dinaranas ngayon. So, kung kaya nilang tiisin yan, hindi sila bababa. Pero, yung nga, habang naghihirap sila dyan, ay binibigyan natin sila ng pag-asa. At yung mga kasamahan nila, siya ang magpapatunay at magpapakita ng buhay na pag-asa na mas maganda talaga dito sa baba. Isa dyan sa kalagayan nilang nandyan ngayon na nagtatago pa rin sa kabundukan, katropang Nick. Sabi ko nga, palagay ko tama na yung mahabang panahon na tayo naalinlang doon sa kanilang, doon sa maling ideolohiya, and siguro panahon na, at kung panahon na para tayo magbalik loob, at kung pamimiliin man kayo, palagay ko, sabi ko nga, ito na yung pinakamagandang panahon o pagkakataon para kayo sumuko na sa ating gobyerno, kasi andito lahat yung complete packages ng mga benepisyo na ibinibigay po doon sa mga nagbabalik loob na rebelde. Sayang kung palalagpasin pa natin. Yes, tama po yung katropang Nick. Napakalaking sayang yan. At habang sila ay tumatagal dyan, lalo ning tatagal ang kanilang paghihirap. So, yung kagaya ng dati na palagi nating sinasabi,
may mga sakit-sakit na yung mga iba diyan, Mm. no? May mga pamilya kayong nandito. So samantalahin niyo na 'tong pagkakataon na 'to at mas maganda talaga dito. 'Yun lang ang pinakaano ko na ano na mas maganda ang buhay dito sa baba kaysa diyan sa loob, Katropang Nick. Yes, sir. At ito na yung panahon para isipin naman nila yung kanilang mga sarili at yung kanilang mga pamilya. Sir, thank you very much po sa oras na binigyan ninyo dito sa ating Baladong Tunong Pulso at Balita. Baka meron pa kayong gustong idagdag. Yes, Katropang Nick, no. Mapapasalamat na lang din muli ako, no, sa pagkakataon, no, na na-invite uli dito. At sa ngayon pala, Katropang Nick, no, ang dalawang municipalities din natin sa Eastern Samar, ang Sulat at saka San Julian ay magde-declare din ng stable internal peace and security condition, no. Mhm. Kasi peaceful na rin tong dalawang municipalities na to doon na nasa area ng 78 IB, Mhm. na area din ng ito 2nd Brigade doon sa Eastern Samar sa araw na ito, Katropang Nick. So thank you doon sa mga local leaders nila and congratulations, no, for declaring your municipality as stable internal peace and security condition. So yun lang, Katropang Nick. Again, no, maraming salamat at kape. Yun. Sana minsan sabi kami magkape nito si General Bestuir. Ano? Thank you very much po, Brigadier General Noel A. Bestuir. Philippine Army, ang commander po ng ating 802nd Infantry Brigade. Sa ilalim po yan ng 8th Infantry Division. Salamat po sa inyong patuloy na titiwala dito sa ating impilan sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino, at syempre dito sa ating Pulso at Balita. Pulso at Balita.